Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ako. Noong una, ako yung tipo ng asawa na laging nasa oras ang ulam sa mesa. Yung inang laging plantsado ang uniform ng mga bata. Yung babaeng akala mo ay wala nang mahihiling pa sa buhay. Pero sa loob ng 11 taon, naging anino lang ako ng sarili ko. Naging isang gamit sa loob ng bahay na maayos na gumagana. Pero wala nang nararamdaman. At nung dumating siya, hindi lang naman katawan ko ang naghahanap. Ang kaluluwa ko ang sumisigaw na sana, makita naman ako. Kahit sandali lang. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, pagkatapos ng napakahabang panahon, ng pagkagutom sa tunay na atensyon. Sigurado ka bang hindi ka rin kakagat sa pain? Sabi nila, ang pinakamasakit na bahagi ng pagkakamali ay hindi yung oras na nahuli ka na, kundi yung mga sandali na alam mong may pagkakataon kang huminto pero pinili mong magpatuloy. Ngayon, habang inaalala ko ang lahat, doon ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang hukay na kinalalagyan ko bago pa man dumating si Rico, 7:15 ng umaga. Ganun ang simula ng bawat araw ko kay Danilo. Isang baso ng maligamgam na tubig, 2 piraso ng saging, at ang lunchbox na nakabalot sa asul na tela. Faye, nakahanda na ang baon mo. Nilagyan ko rin ng extra na prutas. Baka abutin ka na naman ng gutom sa opisina, sabi ni Danilo. Ang boses niya, laging kalmado, laging pantay. Walang galit pero wala ring gigil. Tiningnan ko ang lunchbox. 3 grounding details na hindi ko makakalimutan sa kanya. Ang dulo ng kanyang apron na laging may mantsa ng toyo. Ang kanyang mga kuko na laging malinis at gupit na gupit. At ang amoy ng downy na sobrang tapang sa damit niya. Si Danilo ang perpektong asawa para sa paningin ng lahat. Masipag sa gawaing bahay, hindi umiinom, hindi nagsusugal. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap sa isang perpektong asawa? Yung pakiramdam na ikaw ay isang proyektong kailangang panatilihing maayos sa halip na isang babaeng kailangang mahalin. Salamat, sagot ko. Tipid. Maikli. Tulad ng pagsasama namin. Hinalikan niya ako sa noo. Hindi sa labi, kundi sa noo. Parang isang tatay na nagpapaalam sa anak. Huwag mong kakalimutan ang jacket mo, Faye. Sabi sa balita, uulan daw mamaya. Baka sipunin ka. Lumabas ako ng bahay bitbit ang jacket at ang lunchbox. Pero ang bigat sa dibdib ko, parang hindi ko kayang bitbitin. Minsan, naiisip ko, mas mabuti pa sigurong saktan niya ako eh. Siguro mas madaling magreklamo kung nambubugbog ang asawa o kung may ibang babae. Pero paano ka magrereklamo sa isang lalaking sobrang bait? Paano mo sasabihing nasasakal ka sa sobrang pag-aalaga niya? Parang ang haba ng bawat araw. Parang ang bagal-bagal ng mga oras sa opisina. Minsan tumitingin ako sa orasan, akala ko hapon na 10:00 pa lang pala ng umaga. Ang buhay ko ay naging isang serye ng mga checklist. Trabaho, uwi, asikaso ng bata, tulog. Paulit-ulit. Walang kulay. Walang excitement. Sa gabi, kapag magkatabi na kami ni Danilo sa kama, nararamdaman ko ang lamig kahit magkadikit ang mga braso namin. Nakatalikod siya, mahimbing ang tulog pagkatapos magdasal. Habang ako, nakatitig sa kisame, nagtatanong sa sarili ko, ito na ba yon? Hanggang dito na lang ba ang Faye? Isang tagatanggap ng lunchbox at tagasuot ng jacket? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Siguro unti-unti lang. Siguro dahil sa sobrang pagod ko sa pagiging maayos. May mga gabing hindi ako makatulog.
Iniisip ko kung ano kaya ang pakiramdam ng muling kabahan. Yung pakiramdam na may naghihintay sa'yo, hindi dahil kailangan mong mag-asikaso, kundi dahil gusto ka lang nilang makita. Yung pakiramdam na hindi ka lang mama o asawa, kundi isang babae na may apoy pa sa loob. Ang bitak sa kasal namin, hindi yun malaking pagsabog. Para lang yung maliit na guhit sa pader na hindi mo napapansin sa simula, hanggang sa lumalim, hanggang sa lumaki, hanggang sa isang araw, konting tulak na lang ay guguho na ang lahat. At ang tulak na, yun, ay dumating sa isang gabing maulan. Yung ulan na binalala ni Danilo sa akin nung umaga. Sabi niya, mag-ingat ako. Sabi niya, suotin ko ang jacket, sinunod ko naman siya. Pero ang hindi niya alam, kahit anong kapal ng jacket, hindi nun kayang protektahan ang puso kong giniginaw sa sobrang katahimikan ng buhay namin. Doon ko unang nakita ang sasakyang iyon. Isang puting kotse na huminto sa harap ng building namin habang basang-basa ang kalsada. At doon ko unang narinig ang boses na muling nagpagising sa akin. Ma'am Faye? Grab po para kay Faye? Lumingon ako. Sa likod ng manibela may isang lalaking hindi ko kilala. Pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin, iba sa paraan ng pagtingin ni Danilo. Hindi ito tingin ng pag-aalala. Tingin ito ng paghanga. Sumakay ako. At sa sandaling sumara ang pinto ng sasakyang iyon, hindi ko alam na isinasara ko na rin ang pinto ng tahimik at maayos kong buhay. Hindi ko pa alam nung oras na yon na ang Grab driver na si Rico ang magiging mitya ng lahat. Ang akala ko, uwi lang ang hanap ko. Pero ang totoo, ang hinahanap ko pala ay ang pagkakataong mawala. Nung sandaling yon, ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng wiper ng sasakyan. Swish, swish. Parang orasan. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Tumingin ako sa rearview mirror at nagtagpo ang mga mata namin ni Rico. Ma'am, basang-basa po kayo. May tissue po rito sa harap. Kunin niyo na lang, sabi niya. Ang boses niya, may gasgas. May buhay. Salamat, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung kinuha ko ang tissue, nanginginig ang mga daliri ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Takot. Pero kasabay nun, ay isang klase ng excitement na hindi ko kayang aminin sa sarili ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay palakas ng palakas. At ang daan pauwi sa amin ay parang mas lalong humaba. O baka naman, sa loob-loob ko, ayaw ko pa talagang makauwi. Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, bakit hindi ako bumaba? Bakit hindi ako nagpahatid lang ng diretsyo? Bakit hinayaan ko ang sarili kong mapansin ang bango ng sasakyan niya na amoy kape at sigarilyo? Isang amoy na sobrang layo sa amoy ng downy sa bahay namin? Siguro dahil nung gabing yon, pagod na akong maging perpekto. Pagod na akong maging asawa ni Danilo. Gusto ko lang munang maging Faye, kahit sandali lang. Kahit na alam kong ang sandaling yon ang wawasak sa lahat. Sabi nila, ang pagtataksil daw ay nagsisimula sa isang malaking desisyon. Isang sadyang paghakbang palayo sa asawa mo. Pero habang inaalala ko ang gabing iyon, natatawa na lang ako nang mapait sa sarili ko. Walang malaking desisyon. Walang plano. Ang totoo niyan, madalas nagsisimula ito sa pagiging komportable. Sa isang maliit na espasyo kung saan pakiramdam mo, nakakahinga ka. Ang lakas ng ulan nung gabi na yon, parang sinasadya ng langit na burahin.
ang lahat ng ingay ng syudad, pati na ang daan pauwi sa amin. Sa loob ng kotseng iyon, nakahiwalay ako sa mundo. Walang nagmamadali sa akin. Walang nag-aabot ng Tupperware na kailangang hugasan. Walang Danilo na magtatanong kung nakapagpalit na ba ako ng pambahay. Nakaupo lang ako sa likod. Nakikinig sa malakas na paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan at sa ritmong ginagawa ng wiper. Swish, swish. Tinitigan ko ang lalaking nasa manibela. 3 bagay ang agad kong napansin sa kanya na hanggang ngayon, nakaukit pa rin sa isip ko. Una, yung relos niya. Isang kupas na silver na masyadong maluwag para sa pulso niya. Kaya dumadausdos ito pababa tuwing iikot siya ng manibela. Pangalawa, yung mga buko ng daliri niyang nakakuyom. Magaspang. May maliliit na kalyo at peklat. Parang kamay ng isang taong sanay sa pisikal at mabigat na trabaho. At ang pangatlo, ang pinakakakaiba. Humuhuni siya. Isang mababa, malambot na tono na sumasabay sa lumang kanta sa radyo. Bakit ko pinagmamasdan ang mga kamay niya? Bakit ko pinapakinggan ang paghuni niya? Hindi ko alam. Siguro, o baka naghahanap lang ako ng patunay na buhay ako sa sandaling yon at buhay din ang taong nasa harap ko. Traffic po sa unahan, ma'am. Basag niya sa katahimikan. Tumingin siya sa rearview mirror. Nagtama ang mga mata namin. Mukhang matatagalan tayo ng konti. Okay lang po ba? Mukhang pagod na pagod po kasi kayo. Natigilan ako. Nakatingin lang ako sa refleksyon ng mga mata niya sa salamin. Pagod? Gusto kong umiyak nung narinig ko yung salitang yon. 11 taon. 11 taon na akong umuuwi araw-araw. Si Danilo, tatanungin niya kung nadala ko ba ang payong. Tatanungin niya kung nabasa ba ang bag ko. Tatanungin niya kung anong gusto kong ulam. Pero kailan niya ba huling tinanong kung pagod ako? Kailan niya huling tiningnan ang mukha ko hindi bilang asawang dapat asikasuhin, kundi bilang isang taong ubos na. Okay lang. Narinig kong sumagot ang sarili ko. Ang boses ko parang nanggagaling sa ibang tao. Wala naman akong hinahabol sa bahay. Nung binitiwan ko ang mga salitang yon, napakagat ako sa ibabang labi ko. Nanginig yung mga kamay kong nakapatong sa hita ko. Bakit ko sinabi yon? Anong klaseng asawa ang magsasabi sa isang estranghero na wala siyang hinahabol sa uwiang bahay? Bakit ako nag-iiwan ng siwang na pwede niyang silipin? Kung alam ko lang sana kung gaano kadelikado ang siwang na yon. Kung alam ko lang, sana kinagat ko na lang ang dila ko. Pero nung mga oras na yon, ang sarap sa pakiramdam na may nakikinig. Dumausdos ulit ang mga mata niya mula sa kalsada pabalik sa salamin. 1 segundo. 2 segundo. Hindi ko iniwas ang paningin ko. Hindi rin siya kumurap. Isang napakaliit na hakbang lang naman yon, di ba? Tingin lang. Walang hawakan. Walang mali siya, sabi ko sa sarili ko. Pero bakit parang uminit bigla yung batok ko kahit na ang lakas ng aircon? Bakit parang may boltahe ng kuryente na gumapang mula sa dibdib ko pababa sa sikmura ko? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi yung bastos na ngiti. Isang ngiti na parang sinasabi niyang, naiintindihan kita. Minsan talaga, ma'am, mas masarap pang matraffic kaysa umuwi agad. Sagot niya sa mababang boses. Lalo na kung yung uuwian mo. Parang hindi naman bahay ang pakiramdam. Parang may sumuntok sa baga ko. Paano niya nalaman? Nakita niya ba sa mga mata ko ang lamig ng kwarto namin ni Danilo? Nakita niya ba yung mga gabing nakatalikod kami sa isa't isa? Hindi na ako sumagot. Tumingin na lang ako sa bintana, pinapanood ang mga ilaw sa kalsada
na lumalabo dahil sa ulan. Pero nararamdaman ko ang presensya niya. Ang amoy ng sasakyan na pinaghalong matapang na kape at lumang usok ng sigarilyo. Isang amoy na sobrang layo sa amoy ng sabon at fabric conditioner sa bahay namin. Isang amoy na, patawarin ako ng Diyos, pilit kong nilalanghap. Nang makarating kami sa labas ng building namin, pinatay niya ang makina. Pero hindi niya agad binuksan ang central lock ng mga pinto. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa aming dalawa sa loob ng sasakyan. Rinig na rinig ko ang sarili kong paghinga. Nandito na po tayo, sabi niya, pero hindi siya lumilingon. Nakahawak pa rin ang magagaspang niyang kamay sa manibela. Salamat, mahinang sagot ko. Kinapa ko ang handle ng pinto. Gusto kong buksan, pero parang ang bigat ng braso ko. Alam ko, sa sandaling buksan ko ang pintong ito, babalik ako sa pagiging asawa ni Danilo. Babalik ako sa malamig na kama. Mag-ingat po kayo. Yan lang ang inaasahan kong sasabihin niya. Yan ang normal. Pero bago ako nakababa, lumingon siya. At sa liwanag ng poste ng ilaw sa labas na tumagos sa bintana, nakita ko ang anino sa mukha niya. Ingat po, sana umulan ulit bukas, Faye. Hindi niya ginamit ang ma'am. Pangalan ko ang tinawag niya. Tumakbo ako papasok sa building namin. Basang-basa ang sapatos ko, mabilis ang tibok ng puso ko na parang akay-akay palabas sa lalamunan ko. Nang mabuksan ko ang pinto ng bahay, saktong nakatayo si Danilo sa sala, may hawak na tuyong tuwalya. Bakit ngayon ka lang? Nag-alala ako. Basang-basa ka. Halika rito, sabi ni Danilo, sabay balot ng tuwalya sa mga balikat ko. Hinalikan niya ako sa buhok. Tahimik. Ligtas. Perpekto. Pero habang yakap-yakap ako ng asawa ko, nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa kawalan. Dahil sa halip na amuyin ang pamilyar na amoy ng bahay namin, ang tanging na amoy ko sa sarili kong buhok ay ang naiwang amoy ng kape at sigarilyo mula sa kotseng iyon. At ang mas malala, ayaw ko itong hugasan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong binalikan ang sandaling iyon sa utak ko. Ilang gabi ko bang kinuskos ang buhok ko sa banyo? Nagbabaka sakaling mawala ang amoy ng kape at sigarilyo? Pero kahit anong sabon ang gamitin ko, kahit anong tapang ng shampoo, parang nakadikit na. Yun sa balat ko. Parang isang marka. Lumipas ang mga araw at naging laro na ang lahat. Hindi na ako naghihintay ng bus o naglalakad pa uwi. Araw-araw hinihintay ko ang notification sa phone ko. Faye, malapit na ako. Faye, 15 minuto away para akong bumalik sa pagdadalaga. Yung tipong nag-aayos ng sarili sa office restroom bago umuwi, nagpapabango ng konti, tinitingnan kung maayos ang suot. Nakakahiya, di ba? Ang babaeng matino, ang inang may mga anak na nag-aaral, nagpapa-impress sa isang driver. Pero hindi ko mapigilan. Gusto ko, sa sandaling sumakay ako sa puting kotse niya, maganda ako sa paningin niya. Maaga ka yata ngayon, sabi ni Rico noong 3 beses kaming nagkasabay. Gusto ko lang makauwi ng maaga, sagot ko habang nauupo sa backseat. O gusto mo lang talagang makasakay sa sasakyan ko? Napangiti ako. Yung ngiti na matagal nang natutulog sa mukha ko. Baka nga, sa mga sumunod na biyahe, hindi na lang basta trapik ang pinag-uusapan namin. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi ko kailanman na ibahagi kay Danilo. Sinabi ko sa kanya,
kung gaano ako napapagod sa trabaho. Kung paano minsan ay pakiramdam ko ay nilalamon na ako ng mga spreadsheet at reports. Sinabi ko sa kanya na ang totoo, hindi ko gusto ang kulay asul na tela ng lunchbox ko at ang pagkaing niluluto ni Danilo, bagamat masarap, ay hindi ko na malasa dahil sa tindi ng sama ng loob na nakabara sa lalamunan ko. Ang dami mong pasanin, Faye, sabi niya isang gabi, habang nakahinto kami sa isang madilim na kanto. Hindi mo naman kailangang maging perpekto para sa lahat. Wala akong choice, sagot ko. Asawa ako. Ina ako. Yun ang role ko. Role, pag-uulit niya. Pero tao ka. Hindi ka robot. Bigla niyang ipinreno ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit? Anong nangyari? Wala lang. Gusto lang kitang tanungin, kailan ka huling nakapag-break sa sarili mong buhay? Tumingin siya sa akin. Hindi sa rearview mirror, kundi lumingon siya ng buo. Sa dilim ng loob ng sasakyan, ang mga mata niya ay parang dalawang baga na nagbabaga. Ramdam na ramdam ko ang init ng presensya niya. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang tensyon na bumabalot sa amin. Hindi ko alam, bulong ko. Hayaan mo, ako ang magbibigay ng break sa'yo. Dahan-dahan, inilapit niya ang kamay niya sa backseat. Hindi ito mabilis. Hindi ito agresibo. Pero ang bawat sentimetro ng pag-usad ng kamay niya ay parang isang mabigat na desisyon na binabali ko. Tumingin ako sa kamay niya, yung mga kamay na may kalyo, yung mga kamay na nakakuyom sa manibela. Faye, tumanggi ka. Faye, sabihin mong ituloy niya na ang biyahe. Yan ang dapat kong sabihin. Yan ang nararapat. Pero ang bibig ko, parang tinahi. Dumaloy ang kamay niya at dahan-dahang lumapat sa ibabaw ng kamay ko na nakapatong sa hita ko. Hindi ako umurong. Hindi ko binawi. Naramdaman ko ang magaspang niyang balat laban sa malambot na balat ko. Para akong nakuryente. Isang malakas na daloy na nagpatahimik sa buong mundo ko. Rico. Mahina kong tawag sa pangalan niya. Sagot niya. Sandali lang. Damhin mo lang na nandito ka. Na may nakakakita sa'yo. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang ikaw. Sa gabing iyon, hindi kami nakauwi ng maaga. Nagpaligoy-ligoy kami sa mga eskinita. Walang nangyaring masama, pero para sa akin, yun na ang pinakamabigat na pagkakamali. Dahil sa sandaling hawakan niya ang kamay ko, nawala na ang guilt. Ang natira na lang ay ang gutom. Gutom sa atensyon. Gutom sa pagiging tao. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Danilo na nagbabasa ng dyaryo sa sala. Dumating ka na pala. Akala ko na trapik ka ng matindi. Nag-init ako ng hapunan mo. Tumitig ako sa kanya. Ang bait niya. Ang perpekto niya. Pero habang nakatingin ako sa kanya, ang iniisip ko ay ang magaspang na kamay ni Rico na nakapatong pa rin sa isip ko. Salamat Danilo, sabi ko. Pumunta ako sa kusina at hinugasan ang mga kamay ko. Nilagyan ko ng sabon, kinuskos ng maigi, pilit na tinatanggal ang memorya ng hawak ni Rico. Pero alam ko, kahit gaano ko hugasan ang mga kamay ko, ang puso ko, madumi na. At ang nakakatakot, gusto ko pa. Gusto ko pang mas lumalim. Gusto ko pang mas malubog. Dahil sa sandaling iyon, hindi na ako nangangamba kung mahuhuli ako. Ang mas kinakatakutan ko ay ang biglang pagtigil ni Rico. At yun ang tanong na hindi ko masagot hanggang ngayon. Bakit mas masarap pang magkasala kaysa maging tama? Ang sumunod na mga araw ay naging isang napakadelikadong laro. Sa umaga,
Ako ang Faye na laging nakangiti kay Danilo, kahit na ang totoo ay kasing lamig na ng yelo ang loob ko. Sa opisina, ako ang Faye na seryoso sa trabaho, kahit na ang isip ko ay nasa kung anong oras ako susunduin ni Rico. Ang adrenaline ang naging droga ko. Ang takot na mabuking ang nagbibigay ng kulay sa bawat galaw ko. Tuwing maririnig ko ang boses ni Danilo, kinakabahan ako. Hindi dahil natatakot akong malaman niya, kundi dahil natatakot akong baka makita niya sa mga mata ko ang anino ni Rico. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa opisina, tumunog ang phone ko. Nasa baba na ako, nakaparada sa gilid, malapit sa puno ng mangga. Mensahe ni Rico. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Puno ng mangga. Hindi siya dapat pumupunta rito. Masyadong malapit ito sa opisina ko. Masyadong maraming kakilala ang dumadaan dito. Rico, sabi ko huwag kang lalapit dito. Bulong ko nang sagutin ko ang tawag niya. Miss na kita, Faye. Sandali lang naman. May ibibigay lang ako sa'yo. Hindi na ako nakipagtalo. Sumakay ako sa elevator. Ang bawat floor na dumadaan ay parang isang oras para sa akin. Nang lumabas ako, nakita ko ang puting kotse. Nang makasakay ako, hindi ko na hinintay ang paliwanag niya. Mali ito, Rico. Sabi ko sa'yo. Hindi niya ako pinatapos. Hinila niya ang upuan ko palapit sa kanya at ninakawan ako ng halik. Hindi. Yun basta halik. Yun ay halik ng pagmamay-ari. Sa sandaling yon, nakalimutan ko ang opisina. Nakalimutan ko ang posisyon ko. Nakalimutan ko ang lahat. Ngunit habang nakapikit ako, may isang bagay na pumukaw sa pandinig ko. Isang pamilyar na tunog ng busina. Isang tunog na hindi ko kailanman mapagkakamalan. Busina ng sasakyan ni Danilo. Napadilat ako ng malaki. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa rearview mirror. Nakita ko ang sasakyan ni Danilo na nakahinto sa hindi kalayuan. Pauwi siya mula sa pag-aayos ng kuryente sa shop niya. Rico, umalis ka na! Umalis ka na ngayon din! Bulong ko nang may halong takot. Ano bang problema? Si Danilo, narito siya. Sa isang iglap, napalitan ang pagnanasa ng purong sindak. Mabilis na pinaandar ni Rico ang sasakyan. Ramdam ko ang pag-ikot ng gulong sa kalsada. Tumingin ako sa likod. Nakita ko ang kotse ni Danilo na unti-unting lumiliit sa paningin ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Hindi ko alam kung nakuha niya ang plate number ng sasakyan ni Rico. Relax, Faye. Hindi tayo nakita nun, sabi ni Rico habang mabilis na nagmamaneho. Pero hindi ako makarelax. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang bango ng kape at sigarilyo sa loob ng kotse na dati ay nagpapainit ng dugo ko, bigla itong naging nakakasuka. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Danilo. Nakaupo siya sa sofa, nakatingin sa TV pero hindi naman nakikinig. Faye, dumaan ka ba kanina sa tapat ng opisina mo? Parang nakita kita nung pauwi ako. Tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, pero parang may talim. Huminto ang mundo ko. Pinilit kong itama ang boses ko. Oo. May sinakyan lang akong Grab, Danilo. Ang lakas kasi ng ulan kanina, di ba? Ayoko sanang mabasa. Tumingin siya sa akin ng matagal. Masyadong matagal. Tinitigan niya ang bawat sulok ng mukha ko na parang hinahanap niya ang katotohanan sa likod ng mga mata ko. Grab ba? Sige, akala ko kasi iba yung nakita ko, sabi niya. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Hindi ako nakagalaw. Pinagpapawisan ako ng malamig. Akala ko nakalusot na ako. Akala ko tapos na ang tensyon.
Pero habang nakatayo ako sa gitna ng sala, napatingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at para bang bawat anino sa labas ay nakatingin sa akin. Akala ko ligtas na ako. Pero ngayong gabi, habang nakahiga kami ni Danilo sa kama, naramdaman ko ang distansya. Hindi lang distansya ng katawan, kundi distansya ng tiwala. At ang mas masakit, alam kong hindi lang si Danilo ang nakakaramdam nito. Si Imelda, ang biyenan kong matalas ang mata, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung anong nakita niya. Pero ramdam ko, ang perpektong buhay ko ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak na hindi ko na kayang takpan. Ano pa ang itatago ko? At hanggang kailan ko kayang magsinungaling nang hindi nasusuka sa sarili ko? Ramdam ko ang bawat tingin ni Imelda. Hindi siya yung tipong biyenan na magtatanong ng diretsyo. Mas malala siya. Siya yung tahimik na nagmamasid. Yung babaeng parang may radar sa bawat kilos mo. Nitong mga nakaraang araw, parang laging nakabuntot ang presensya niya kahit wala siya sa kwarto. Faye, bakit parang laging nakataob ang phone mo? Tanong niya isang tanghali habang nagluluto kami sa kusina. Napatigil ako sa paghihiwa ng sibuyas. Wala po, Nay. Minsan kasi maingay ang notification sa trabaho, nakaka-distract. Ganun ba? Tumingin siya sa akin ng matagal. Walang emosyon ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay parang nakabutas sa kalooban ko. Kasi napansin ko, nitong mga nakaraang linggo, parang hindi ka na rin mapakali. Minsan, nakikita kitang lumalabas sa balcony kahit 2:00 na ng madaling araw. Ano bang ginagawa mo doon? Nagpapakalipas ng oras? Uminit ang mukha ko. Hindi naman po, Nay. Minsan lang po. Hindi ako makatulog. Siguraduhin mo lang, sabi niya sabay talikod. Si Danilo, mabait na asawa yan. Lahat gagawin niya para sa pamilyang to. Sana lang, masuklian mo yung tiwala niya. Pagkaalis niya, napakapit ako sa lababo. Nanghihina ang mga tuhod ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magpaliwanag. Pero alam ko, ano man ang sabihin ko, magmumula lang yon sa isang taong kasalukuyang nalulunod sa sariling kasinungalingan. Ang buhay ko ay naging isang malaking theater performance. Sa umaga, acting bilang asawa. Sa opisina, acting bilang empleyadong dedikado. At kapag may pagkakataon, acting bilang babaeng walang inaasahan kundi ang makasama si Rico. Pero si Rico, parang nagbabago na rin siya. Noong hapon na yon, nakipagkita ako sa kanya sa isang parke na malayo sa opisina. Akala ko, magiging masaya ang pagkikita namin. Akala ko, magiging takbuhan ko siya mula sa tensyon na nararamdaman ko sa bahay. Faye, kailangan ko ng pera, sabi niya agad pagkasakay ko sa kotse. Walang kumusta ka, walang miss na kita. Diretso agad sa usapin ng pera. Nanlaki ang mga mata ko. Pera? Bakit? Akala ko ba magkasama tayo dahil gusto natin ang isa't isa? Gusto kita, Faye, pero hindi nakakain ang pag-ibig. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. May hawak siyang sigarilyo, ang usok ay humahalo sa loob ng sasakyan. May utang ako sa garage at kailangan ko ring magbayad sa boarding house. Alam ko namang may pera ka. Hindi ba't asawa ka ng isang matagumpay na lalaki? Para akong sinampal ng 10 beses. Ito ba yun? Ito ba ang lalaking tinaya ko ang lahat? Ang lalaking akala ko ay nakakakita sa pagkatao ko, naghahanap lang pala ng pondo? Hindi ako basta-basta makakakuha ng pera, Rico. Lalo na kay Danilo. Lahat ng gastos namin nakalista. Diskarte mo na yun, Faye. Malamig niyang sagot.
Lumingon siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Ang higpit. Hindi na yun haplos ng pag-ibig. Yun ay haplos ng pag-aari. Ayaw mong mabuking, di ba? Di ba? Ayaw mong malaman ni Danilo ang tungkol sa atin? Kaya gawin mo ang nararapat. Bumaba ako sa sasakyan nang may mabigat na pakiramdam. Ang dating lihim na paraiso ko, unti-unti nang nagiging kulungan. Ang amoy ng kape at sigarilyo na dati ay kinababaliwan ko. Ngayon ay naging amoy ng pagkakasala at pangamba. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Danilo na nag-aayos ng mga laruan ng mga bata sa sala. Nakangiti siya. Ang bait-bait niya. Ang perfect niya. Oh, Faye, heto yung mga bill. Babayaran ko na sana mamaya gamit ang savings natin. Sakto lang ang pera natin ngayon. Kaya kailangan nating magtipid sa susunod na buwan. Sabi niya habang inilalabas ang folder ng mga resibo. Tumingin ako sa folder. Doon nakalista ang lahat ng pinaghirapan namin ni Danilo. At sa kabilang banda, naroon si Rico, naghihintay ng pera na hindi sa kanya. Gabi na. Nakahiga na kami ni Danilo, pero nakadilat lang ako. Ramdam ko ang paghinga niya sa tabi ko. Sa bawat paghinga niya, parang may humahampas sa konsensya ko. Faye, tanga ka. Bulong ng isip ko. Ibinenta mo ang pagkatao mo sa isang lalaking ang habol lang pala ay ang wallet mo. Tumingin ako sa kisame. Ramdam ko ang mabigat na presensya ni Imelda sa kabilang kwarto, parang nakatingin siya sa pinto ko. Ramdam ko ang pressure ni Rico sa phone ko na nakatago sa ilalim ng unan ko. Hindi ko na alam kung sino ang mas nakakatakot. Ang biyenang nagmamasid o ang lalaking nagbabanta. Pero isa lang ang sigurado ko. Ang pader na binuo ko para protektahan ang sikreto ko, may malaking bitak na. At sa bawat paglipas ng oras, parang guguho na ito sa ulo ko. Kung mabubuking ako, sino ang unang masasaktan? Ang asawa kong walang alam o ang sarili kong dignidad na matagal ko nang ibinaon sa lupa? Ang bawat araw ngayon ay parang paglalakad sa isang tulay na gawa sa bubog. Kailangan kong maging maingat. Isang maling hakbang, isang maling tingin, at sugatan agad ako. Nagsimula akong maging mapanuri sa bawat galaw ni Danilo. Ang pag-aayos niya ng gamit sa garahe, ang pag-check niya ng mga resibo sa wallet, lahat ng ito ay naging banta. Tuwing matatagpuan ko siyang tahimik, iniisip ko, alam na ba niya? May nakita na ba siyang ebidensya? Isang gabi, habang nagtutupi ako ng mga damit sa master bedroom, nakita ko ang wallet ni Danilo na naiwan sa ibabaw ng cabinet. Alam ko, mali ang manghimasok, pero ang kaba ko ay hindi na maipaliwanag. Dinampot ko ito. Binuksan ko. Wala naman doon kung hindi mga resibo, ATM cards, at litrato namin ng mga bata. Pero ang nakapukaw sa atensyon ko ay ang isang maliit na resibo ng gasolinahan na nakatupi sa pinakailalim. Petsa, noong nakaraang Martes, oras, 8:00 ng gabi. Lokasyon, malapit sa opisina ko. Ang utak ko, nag-o-overdrive. Nandoon siya? Bakit? Sabi niya galing siya sa shop. Pay? Halos mabitawan ko ang wallet. Si Danilo, nakatayo sa may pinto. May dalang baso ng gatas. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Inayos ko lang yung wallet mo. Nahulog kasi kanina. Mabilis kong sabi. Sabay balik ng wallet sa ibabaw ng cabinet. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos, lumapit siya at inabot sa akin ang gatas. Salamat. Pagod ka yata masyado nitong mga nakaraang araw. Ang lalim ng iniisip mo. Pagod lang sa trabaho, Danilo. Sagot ko. Pilit na ngumingiti.
Magpahinga ka na. Bukas pupunta tayo kay mama. Sabi niya, gusto niya tayong makasama mag-almusal. Pagtalikod niya, napahinga ako ng malalim. Kay mama. Kay Imelda. Ang biyenang hindi tumitigil sa pagmamasid. Pakiramdam ko ay dinadala ko ang sarili ko sa lungga ng leon. Kinabukasan, sa bahay ni na Imelda, ang atmosfera ay mabigat. Habang nag-aalmusal kami, hindi tumitigil si Imelda sa pagtatanong. Faye, kamusta ang trabaho? Parang laging pagod si Danilo sa paghatid sundo sa'yo, ah? Hindi ba pwedeng mag-grab ka na lang? Nabilaukan ako sa kape. Opo, Nay. Minsan po, nag-grab din naman ako. Ganun ba? Tumingin siya kay Danilo. Danilo anak, napansin mo ba? Nitong mga nakaraang araw, parang may kung anong iniingatan si Faye na hindi niya mailabas. Ang asawa, parang bukas na libro yan. Kapag may nakatago, ramdam mo sa bawat pahina. Hindi sumagot si Danilo. Kumakain lang siya ng tahimik. Pero alam ko, naririnig niya ang lahat ng sinasabi ng nanay niya. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam akong pupunta sa banyo. Paglabas ko, nadaanan ko ang garden. Doon ko nakita si Imelda, nagdidilig ng mga halaman. Akala ko hindi niya ako napansin, pero nagsalita siya ng hindi lumingon. Alam mo, Faye, ang mga halaman, kapag hindi mo inalagaan ng tama, nalalanta. Pero kapag may nagdidilig sa ibang lugar, siguradong mamamatay ang ugat nito rito. Huminto ako. Ang mga salita niya ay parang punyal na tumusok sa dibdib ko. Lumingon siya sa akin, may malamig na ngiti. Wala lang naman yon. Aral sa buhay, ika nga nila. Pag-uwi namin sa bahay, tahimik ang biyahe. Ang bawat sandali ng katahimikan ay punong-puno ng tensyon. Pagdating sa bahay, dumiretso agad si Danilo sa garahe. Hindi ko siya sinundan. Sa halip, pumasok ako sa kwarto at chinek ang phone ko. May mensahe galing kay Rico. Nasaan ang pera? Sabi mo kahapon. Makukuha mo. Huwag mo akong gawing tanga, Faye. Alam ko kung saan nag-aaral ang mga anak mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga anak ko. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalala ko kay Danilo at Imelda ay napalitan ng matinding takot para sa mga bata. Hindi na lang ito laro ng pagtataksil. Hindi na lang ito tungkol sa sarili kong kaligayahan o sa pagiging perpektong asawa. Ito na ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya ko. Napaupo ako sa kama. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay napakatahimik, pero sa loob ko, may nagaganap na giyera. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mukha ng mga anak ko. Faye, anong ginawa mo? Ang bawat desisyon ko ay parang bumabalik sa akin gaya ng isang boomerang. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat oras na ginugol ko kay Rico, ang bawat sentimong inilaan ko sa maling tao, lahat ito ay naging banta sa buhay ng mga taong pinakamahal ko. At ang tanong na bumabagabag sa akin sa gabing ito, paano ko aayusin ang isang bagay na sira na mula sa ugat? Hindi ko pa alam. Pero ang alam ko, kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Hindi para sa akin, kundi para sa mga batang walang kamuwang-muwang sa kasalanang kinasadlakan ko. Ang tanong na hindi ko masagot, hanggang saan ang kaya kong isakripisyo bago ko tuluyang mawala ang lahat? Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Sa bawat pagpihit ng orasan, parang may sumusuntok sa dibdib ko. Ang mga anak ko. Yung banta ni Rico ay hindi lang basta salita. Yun ay isang kutsilyong nakatutok sa leeg ko. Kinabukasan, parang zombie akong bumangon. Pagbaba ko sa sala,
Nakita ko si Danilo na nag-aayos ng gamit niya para sa trabaho. Ang likod niya, mukhang pagod. Ang bawat kilos niya ay puno ng determinasyon na magbigay ng maayos na buhay sa amin. At doon, lalong bumigat ang konsensya ko. Faye, ayos ka lang ba? Tanong niya nang mapansin ang pamumugto ng mga mata ko. Oo naman. Pagod lang talaga sa opisina. Sagot ko. Pilit na ngumingiti. Huwag masyadong magpakapagod. Dadalhan kita ng paborito mong kape mamaya bago ako umuwi. Kape? Ang salitang yon ay parang trigger. Naalala ko ang amoy ng kape sa loob ng kotse ni Rico. Napapikit ako ng mariin. Kailangan ko siyang pigilan. Tanghaling tapat, habang nag-aabang ako ng pagkakataon sa opisina, tumawag si Rico. Hindi ko sinagot agad. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa tumigil. Tapos, nag-ring ulit. Sa pangatlong beses, sinagot ko ito habang nasa loob ng banyo, nakakulong sa loob ng cubicle. Anong gusto mo, Rico? Mahina kong bulong, puno ng galit at takot. Ang pera, Faye. Sabi ko, kailangan ko ng pera. Huwag mo akong susubukan. Wala akong pera. Ang mga bata. Huwag mong idamay ang mga bata. Rico, nakikiusap ako sa'yo. Huwag silang gagalawin. Tumawa siya sa kabilang linya. Isang tawang nakakapangilabot. Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, maglabas ka ng pera. Sa isang oras, magkikita tayo sa tapat ng building nyo. Kung wala ang pera, alam mo na ang mangyayari. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Pinatay ko ang tawag at napasandal sa pader ng cubicle. Humihingal ako. Paano? Paano ako kukuha ng pera? Ang savings namin ay nasa account na hawak ni Danilo. Nagdesisyon ako. Kinuha ko ang lahat ng alahas na regalong ibinigay sa akin ni Danilo. Yung sing-sing noong engagement namin, ang kwintas na binili niya noong unang anibersaryo namin. Lahat yon, inilagay ko sa loob ng bag ko. Parang mga piraso ng puso ko na hinihiwa-hiwa ko para bayaran ng kalayaan ko. Habang naglalakad ako palabas ng building, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa malayo. Ang puting kotse ni Rico. Biglang, may tumawag sa pangalan ko. Faye, napatalon ako sa gulat. Si Danilo. Nakatayo siya sa tapat ng pinto ng building. May hawak na paper bag. Siguro yung kape na sinabi niya. Danilo, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi mo sa shop ka? Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata. May kung anong kakaiba sa titig niya. Napadaan lang ako. Gusto lang kitang sorpresahin sana. Pero parang nagmamadali ka yata. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaparada ang kotse ni Rico. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakita niya ba? May kailangan lang akong kunin. Importante. Nauutal kong sagot. Importante? Tanong niya. Dahan-dahang lumalapit sa akin. Mas importante pa ba yan sa kape natin? Faye, nakikita kita nitong mga nakaraang araw. Laging balisa, laging nakatago ang phone. May tinatago ka ba sa akin? Danilo, wala. Ano ba? Huwag mo akong paghinalaan. Hindi kita pinaghihinalaan, Faye. Nagtatanong lang ako bilang asawa mo. Sa distansyang yon, nakita ko ang pagbaba ng bintana ng sasakyan ni Rico. Nakita ko ang mukha niya. Ang lamig ng titig niya sa akin. Na para bang sinasabi niya, bilisan mo. Dugong-dugo ang puso ko. Nandito ang asawa kong nagmamahal sa akin at nandito ang lalaking sumisira sa buhay ko. Danilo, kailangan ko nang umalis. Sabi ko, bago pa siya makalapit ng tuluyan. Faye! Tawag niya. Pero hindi na ako lumingon. Tumakbo ako patungo sa kotseng iyon.
Parang isang magnanakaw na tumatakas sa sarili niyang buhay. Pagpasok ko sa sasakyan, binagsak ko ang bag sa harapan ni Rico. Heto! Heto ang gusto mo! Iwan mo na kami! Huwag mo na kaming lalapitan! Tiningnan ni Rico ang loob ng bag. Ngumiti siya. Salamat, Faye. Napakadali mo namang kausap. Pinaandar niya ang kotse. Pero sa halip na umalis, lumingon siya sa akin. Akala mo ba tapos na to? Ang isang beses na nagbayad, magbabayad ng paulit-ulit. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Ang bawat lihim, ang bawat mali, ay parang isang kadena na lalong humihigpit sa leeg ko. At habang tinitingnan ko ang figura ni Danilo sa malayo, na naiwang nakatayo sa tapat ng building, alam kong hindi lang alahas ang nawala sa akin. Nawala na rin ang huling piraso ng Faye na kilala niya. Ano ang gagawin ko pag uwi ko? Paano ko siya haharapin ng hindi bumibigay? Ang cliffhanger ay hindi na lang ang sikreto ko. Ang cliffhanger ngayon ay kung gaano pa katagal bago malaman ni Danilo ang lahat at kung ano ang gagawin niya kapag nalaman na niya. Ang pag-uwi ko sa bahay ay parang pagpasok sa isang crime scene kung saan ako ang biktima at ako rin ang salarin. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay parang pagtunog ng isang matinding hatol. Pagbukas ko ng pinto, naabutan ko si Danilo na nakaupo sa hapagkainan. Nakapatong ang mga kamay niya sa mesa, nakayuko. Hindi siya lumingon nang pumasok ako. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay parang bombang handa nang sumabog anumang oras. Danilo? Tawag ko, ang boses ko ay halos pabulong. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi galit ang mukha niya. Mas malala. Malungkot ito. At ang lungkot na yon ay parang kutsilyong humahati sa dibdib ko. Saan ka galing, Faye? Sinabi ko na sa'yo, may kailangan lang akong ayusin. Hindi na yan ang hinahanap ko. Putol niya. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palapit sa akin. Faye, hindi ako tanga. Nakita ko ang sasakyan kanina. Nakita ko kung paano ka sumakay. Sino ang lalaking yon? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lahat ng pagtatanggol ko, ang lahat ng kasinungalingan, ay parang nalusaw sa hangin. Danilo, hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Boses niya, ngayon ay may halong pait. Na nakita kitang nagbibigay ng bag sa kanya? Na nakita kong nanginginig ka? Faye, asawa mo ako. Pero bakit parang ibang tao ang kasama ko sa loob ng bahay na to? Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagod. Pagod na akong magtago. Buntis ako, bulong ko. Ang mga salitang yun ay lumabas na parang isang bala. Tumigil si Danilo sa paglakad. Tumingala siya sa kisame. Parang naghahanap ng lakas ng loob na hindi ko maibigay. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Parang kulang na ang hangin sa kwarto. Buntis ka? Tanong niya. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Ilang buwan? 2. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay parang salamin na nabasag. Nakita ko ang sakit. Yung sakit na hindi na kayang ayusin ng kahit anong sorry. Hindi tayo nagtabi ng ganun katagal, Faye. Kahit sa mga gabing magkatabi tayo, alam nating dalawa na. Walang nangyari. Hindi ko siya masagot. Ang pag-amin ko ay ang huling pako sa kabaong ng pagsasama namin. Siya ba? Tanong niya. Ang lalaki sa sasakyan? Tumango ako. Wala nang silbi ang magsinungaling.
Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay nandyan na. Faye, sabi niya, sabay hawak sa kanyang ulo. Akala ko, ang pagiging perpekto ko ang dahilan kung bakit tayo naging ganito. Akala ko kulang lang ako sa pag-aalaga. Pero ginawa mo to sa harap ng mga bata, sa harap ng nanay ko. Danilo, takot ako. Iyak ko, sinusubukang lumapit sa kanya. Pero umurong siya. Pinablackmail niya ako. Ibinigay ko ang alahas ko para lang hindi niya guluhin ang pamilya natin. Takot ako para sa mga bata. Takot ka? Tumawa siya ng mapait. Ang taong nagmamahal, hindi nagtataksil dahil sa takot. Nagtataksil ka dahil pinili mo yun. At ngayon, heto tayo. Ang buhay na binuo natin, winasak mo dahil sa isang Grab driver. Umiiyak siya ngayon. Si Danilo, ang lalaking hindi ko kailanman nakitang umiyak, ay humahagulgol sa harap ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Imelda. Nakita niya ang lahat. Ang mukha niya ay walang bahid ng awa. Puro galit at pandidiri. Sabi ko na nga ba, Faye, ang dumi mo. Hindi na ako makahinga. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang malakas na bagyo. Si Danilo, na bumagsak sa upuan, si Imelda, na parang hukom na nagbibigay ng hatol, at ang sarili ko, na nakatayo sa gitna, naghihintay na lamunin ng lupa. Ano na ang mangyayari bukas? Hindi ko na alam. Ang tanging alam ko, sa gabing ito, ang perpektong buhay na pinaghirapan kong panatilihin ay tuluyan ng gumuho. Ang mga bata na mahimbing ang tulog sa kabilang kwarto ay magigising bukas sa isang mundo na hindi na magiging katulad ng dati. At habang nakatingin ako sa pinto, nagtataka ako. Kung ang lahat ng to ang katapusan, bakit hindi pa rin ako makaramdam ng ginhawa? Bakit ang sakit pa rin? Ang cliffhanger ay ang katahimikan ni Danilo. Pagkatapos ng lahat ng galit niya, tumayo siya, kinuha ang susi ng kotse, at lumabas ng bahay nang walang sinasabi. Saan siya pupunta? At babalik pa ba siya? Ang bawat segundong lumilipas na wala si Danilo sa bahay ay parang isang taon. Nakaupo lang ako sa sahig ng sala, yakap ang sarili ko. Si Imelda? Hindi na siya nagsalita. Pumasok siya sa kwarto at nilock ang pinto. Ramdam ko ang pagkamuhi niya sa bawat pader ng bahay na to. 3:00 na ng madaling araw nang marinig ko ang tunog ng susi sa pintuan. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa dibdib ko. Pumasok si Danilo. Hindi siya lasing. Hindi siya gulo. Pero ang mukha niya, mukha siyang matandang lalaki. Ang mga balikat niya, na dati matuwid, ay bagsak na bagsak. Hindi siya tumingin sa akin. Dire-diretso siya sa kwarto ng mga bata. Narinig ko ang mahinang pag-iyak niya habang hinahalikan sila sa noo. Paglabas niya, direkta siyang tumingin sa akin. Ang boses niya, tuyot na. Sa loob ng 10 taon, tinanong ko ang sarili ko kung bakit hindi mo ako magawang mahalin ng totoo. Akala ko, sapat na ang maging mabait. Akala ko, sapat na ang ibigay ang lahat. Tumayo siya at may inilabas na dokumento mula sa kanyang bag. Isang papel na nakatupi. Nilagdaan ko na ang lahat. Ang bahay, ang mga gamit, sa'yo na. Pero ang mga bata, hindi mo sila makukuha. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Danilo, buntis ako. Ang bata. Hindi ko alam kung kaninong bata yan, Faye. At sa totoo lang, ayoko nang malaman. Putol niya.
Hindi na kita kilala. Ang babaeng mahal ko namatay na nung sandaling pinili mong magsinungaling sa akin araw-araw. Danilo, parang awa mo na. Lumuhod ako sa harap niya. Pilit na hinahawakan ang paa niya, pero inilayo niya ito. Huwag mo akong hawakan. Ang boses niya ay naging isang matalim na utos. Sa umaga, aalis ako kasama ang mga bata. Huwag mo kaming susundan. Huwag mo kaming tatawagan. Kung may kailangan ka, dadaan ka sa abogado ko. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto at kinuha ang mga gamit niya. Hindi siya nag-impake ng marami. Parang gusto lang niyang mawala. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Ang bahay na dati punong-puno ng tawanan, ngayon ay kasing lamig ng isang libingan. Pero hindi doon natapos ang bangungot ko. Kinabukasan, habang nag-aabang ako sa labas ng bahay, nakita ko ang isang pamilyar na puting kotse. Si Rico. Bumaba siya, nakangisi, may hawak na telepono. Nabalitaan ko ang nangyari, Faye. Sabi niya habang lumalapit sa akin. Iniwan ka na pala ng asawa mo. Sayang naman. Akala ko pa naman, may mapagkukunan pa ako ng pera. Wala ka nang makukuha sa akin, Rico. Wala na ako. Sigaw ko sa kanya. Ganun ba? Iniharap niya ang phone niya sa akin. May mga litrato roon. Hindi lang basta litrato namin sa hotel. May mga litrato pa ng mga bata habang nasa school. Ano to? Nanginginig kong tanong. Sabi ko sa'yo, hindi lang basta pera ang habol ko. Gusto ko, habang buhay kang nakatali sa akin. Kung hindi ka magbibigay, ipapadala ko tong mga litrato na to sa mga anak mo. Gusto mo bang makita nila kung gaano kadumi ang nanay nila? Para akong sinaksak. Ang demonyong to, hindi niya ako pakakawalan. Rico, please. Wala na akong pera. Ibinigay ko na ang lahat ng alahas ko. Alam ko. Kaya ngayon, ang kailangan mo namang gawin ay tulungan mo akong makapasok sa opisina ng asawa mo. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang nakatago niyang yaman. Hindi ako makapagsalita. Ang gulo na ginawa ko, naging isang higanteng alon na unti-unti nang lumalamon sa akin. Wala na akong asawa, wala na akong anak, at heto ako, nakatali sa taong sumisira sa pagkatao ko. Tumakbo ako papasok sa loob ng bahay at inilak ang pinto. Humagulgol ako. Ito ba ang kapalit ng isang sandali ng ligaya? Ang habang buhay na pagkakakulong sa takot at kahihiyan? Ang tanong na hindi ko masagot. Kung ang lahat ng to ay dahil sa sarili kong desisyon, may karapatan pa ba akong humingi ng tulong? O kailangan ko na lang talagang lunukin ang lahat ng to hanggang sa tuluyan akong mawala? Nag-vibrate ang phone ko. Isang text galing sa isang unknown number. Alam ko kung nasaan ka, Faye, at alam ko ang lahat ng ginagawa mo kay Danilo. Hindi si Rico yon. Hindi rin si Danilo. Sino to? Sa gitna ng lahat ng gulo, may isang bagong banta na bumabalot sa paligid ko. Ang taong nakakaalam ng lahat ay paparating na. Hindi ko alam kung sino ang nag-text. Ang tanging alam ko, ang bawat pagtunog ng message alert ay parang pag-alingaw-ngaw ng isang matalim na palakol sa tahimik kong mundo. Nakatayo ako sa bintana, pilit na sinisilip ang kalsada. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumating ang sasakyan ni Danilo. Akala ko, babalik na siya. Pero hindi. Bumaba siya mula sa driver's seat, bitbit ang isang malaking maleta, habang ang mga bata ay nakasunod sa kanya. Ang mga bata, mukha silang nalilito, nakatingin sa akin mula sa malayo, pero hindi sila lumalapit. Danilo,
Sigaw ko. Pilit na binubuksan ang gate. Pero paglabas ko, sinalubong ako ni Imelda. Nakatayo siya sa gitna ng gate, nakahalukip-kip, at sa likod niya, nakita ko ang isang babaeng hindi ko kilala. Bata, simple, at may maamo na muka. Ang kamay niya ay nakahawak sa balikat ng panganay ko. "Huwag kang lalapit, Faye," boses ni Imelda. Matalim yon, parang lason. "Hindi mo na sila pwedeng hawakan. Anak ko sila. Imelda, parang awa mo na." Hindi ako pinansin ni Imelda. Tumingin siya kay Danilo. "Anak, ang lahat ng gamit ng babaeng to ay nasa labas na. I-lock mo ang pinto." Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ang aking perpektong tahanan, ang bahay na pinagpuyatan ko na namanang pumubuhat kong katang kong 11 taon, ay biglang naging isang dayuhang lugar. Bawat sulok nito ay parang sumusuka sa akin. Habang nagbabangayan kami, biglang dumating si Rico. Hindi siya sumakay sa kotse. Naglakad siya palapit, nakangisi, parang nanonood ng isang pelikula. "Oh, anong meron dito? May palayasang nagaganap?" Asar ni Rico. Natigilan si Danilo. Tumingin siya kay Rico. Pagkatapos ay sa akin. Ang galit sa mga mata ni Danilo ay hindi na lang basta galit. Ito ay pagkamuhi na nakatutok sa amin pareho. "Ikaw," boses ni Danilo, mababa at nanginginig. "Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko." "Danilo, hindi." Tangka kong paliwanag, pero itinaas ni Danilo ang kamay niya. "Huwag ka nang magsalita, Faye. Wala na akong naririnig na kahit ano sa'yo." Sa isang iglap, kinuha ni Rico ang pagkakataon. "Danilo, pare, ayos lang yan. Sa totoo lang, pagod na rin ako kay Faye. Ang mahalaga, mabayaran niya ang lahat ng utang niya sa akin." Nanlaki ang mga mata ko. "Utang? Anong utang?" "Utang?" tanong ni Danilo. "Oo," ngisi ni Rico. "Lahat ng oras na ginugol niya sa akin sa loob ng hotel, lahat ng mga lihim na to, may katapat na halaga. Hindi ba, Faye? Naramdaman ko ang paghina ng tuhod ko. Ang taong inakala kong pag-ibig, ang taong inakala kong kasabwat, ay inilalantad na ako sa pinakabastos na paraan." "Hayop ka," bulong ko. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang phone ko. Ang text kanina. "Nasa loob ako ng bahay niyo. Tinitingnan ko ang lahat ng sinira mo." Nanindig ang balahibo ko. Tumingin ako sa loob ng bahay. Sa bintana ng kwarto sa taas, may anino na mabilis na gumalaw. "May tao sa loob. Danilo, may tao sa loob!" Sigaw ko. Pero hindi sila naniwala. Akala nila ay gumagawa lang ako ng eksena. "Tama na, Faye!" sigaw ni Danilo. "Sumakay na kayo sa kotse. Aalis na tayo." Habang isinisakay nila ang mga bata, nagbago ang timpla ni Rico. Bigla siyang naglabas ng kutsilyo. "Hindi kayo aalis nang hindi ako nababayaran." Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Si Danilo, tumakbo patungo kay Rico. Nagkaroon ng wrestling. Si Imelda, nagsisisigaw. Ang mga bata, umiiyak sa loob ng kotse habang nagbubuno ang dalawa. Nakita ko ang isang figura na lumabas mula sa pinto ng bahay. Isang lalaki. Hindi ko siya kilala. Pero ang mukha niya, parang pamilyar. Ito ba yung nag-text? Nang makita ng lalaki ang gulo, tumakbo siya palayo. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya sa akin at ngumiti ng nakakatakot. "Salamat sa impormasyon, Faye."
Siya ang investigador na binayaran ni Danilo. Sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Ang bawat resibo, ang bawat text, ang bawat galaw ko. Matagal na pala akong pinapanood. Pagkatapos ng gulo, humandusay si Rico sa sahig. Duguan ang braso dahil sa saksak na inabot niya kay Danilo. Si Danilo, hinihingal, nakatayo sa harap ko. Ang mga mata niya ay wala ng emosyon. Tapos na, Faye, sabi niya. Tapos na ang lahat. Sumakay na siya sa kotse. Pinarurot ito palayo. Naiwan ako sa tapat ng gate. Mag-isa. Habang si Rico ay nakahandusay sa kalsada, humihingi ng tulong. Naiwan ako. Nasa gitna ako ng kalsada. Wala akong bahay. Wala akong pamilya. Wala akong pera. At ang lalaking nagbigay sa akin ng pag-ibig, heto, duguan, at nagmamakaawa na sa akin. Ito na ba ang point of no break? Ang tanging naririnig ko ay ang siren ng pulis na papalapit. Ang gulo na ginawa ko, hindi na matatapos sa paghihiwalay lang. Magsisimula pa lang ang tunay na parusa. Ang tanong na bumabagabag sa akin habang pinapanood ko ang paglapit ng mga blinker ng pulis. Kung babalik ako sa sandaling iyon, nung unang beses akong sumakay sa kotse ni Rico, magagawa ko bang maglakad pa uwi sa ulan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa loob ng ilang minuto, ang Faye na perpekto ay tuluyan ng magiging Faye na preso. Ang cliffhanger. Habang kinakapak ko ang bulsa ko, may naramdaman akong maliit na papel. Isang resibo. Hindi sa gasolinahan, kundi isang resibo ng isang abortion clinic na inilagay ni Rico sa bag ko nang hindi ko alam. Ito ang gagamitin nila laban sa akin sa korte. Ang siren ng mga pulis ay parang dagundong ng kulog sa gitna ng isang tag-araw. Bawat wangwang ay parang martilyong tumatama sa bungok ko. Nakatayo lang ako sa gitna ng kalsada. Ang mga kamay ko ay nanginginig, habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula nang lumabas sa kanilang mga gate. Ang perpektong Faye na kilala nila, ang babaeng laging maayos ang suot at palaging may dalang ngiti, ay heto, nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Si Rico, duguan at nanghihina, ay nagsimulang magmakaawa sa mga pulis. Hindi ako ang may kasalanan. Siya! Siya ang nag-utos sa akin, ang babaeng yan. Itinuro niya ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Hindi ako nakapagsalita. Ang bawat salita ay parang isang bato na babalik sa akin. Ang resibong nahanap ko sa bulsa ko, iyong resibo ng abortion clinic, ay naramdaman ko sa loob ng palad ko. Kung malalaman nila ito, kung malalaman ni Danilo, na hindi lang ako nagtaksil, kundi nagbalak ding itapon ang bunga ng kasalanan namin ni Rico, wala na. Wala na akong pag-asang makabangon pa. Dinala kami sa presinto. Ang amoy ng presinto ay kakaiba. Halong disinfektante, lumang bakal, at takot. Doon, sa loob ng isang malamig na silid, nakita ko si Danilo. Kasama niya ang isang abogado. Hindi siya tumingin sa akin. Ang presensya niya ay parang pader na yari sa yelo. Mr. Danilo, ito po ang mga ebidensya, sabi ng investigador na nakita ko kanina sa bahay. Naglatag siya ng mga litrato sa mesa. Litrato namin ni Rico sa hotel. Litrato ko habang nag-aabot ng pera. At doon, ang resibong iyon. Resibo. Kinuha ni Danilo ang papel. Nakita ko ang pagbabago ng mukha niya. Mula sa galit, naging blangko. Mula sa blangko, naging isang klase ng pagkamuhi na hindi ko kailanman inakalang kaya niyang maramdaman para sa akin. Seryoso ka ba rito? Tanong ni Danilo sa investigador.
habang nakaturo sa resibo. Opo, sir. Nahanap po namin ang record sa clinic. Nakaplano po ang procedure. Tumingin si Danilo sa akin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng hangin sa loob ng presinto. Faye, akala ko nung magtaksil ka, yun na ang pinakamababang nagawa mo. Pero ito, ang pumatay ng bata para lang matakpan ang kasalanan mo? Hindi ko yun itinuloy, Danilo. Hindi ko kaya. Hindi ko itinuloy. Sigaw ko, pilit na humahawak sa mesa. Pero nagbalak ka, sabi niya. Doon pa lang, Faye, pinatay mo na ang anumang natitirang respeto ko sa'yo. Lumabas si Danilo. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Sa bawat yabag ng sapatos niya palayo sa silid na kung na yun, nararamdaman ko ang pagputol ng huling sinulid na nagdudugtong sa amin. Naiwan akong mag-isa kasama ang mga pulis. Si Rico, sa kabilang silid, ay maririnig kong patuloy na isinisigaw ang pangalan ko. Ibinubunyag ang lahat ng detalye. Pilit na inililigtas ang sarili niya sa pamamagitan ng pagdiin sa akin. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog sa selda. Ang sahig ay matigas. Ang mga pader ay malamig. Pero ang mas malamig ay ang realization na humahampas sa akin. Wala na. Tapos na. Ang aral sa buhay na lagi kong hinahanap, ito na yon. Ang aral na hindi mo matatakasan ang sarili mong anino. Nakatitig lang ako sa kisame ng selda. Iniisip ko ang mga anak ko. Nasaan na sila? Ano ang sinabi sa kanila ni Danilo? Na ang nanay nila ay isang kriminal? Na ang nanay nila ay isang babaeng pumatay ng tiwala? Ang cliffhanger ay hindi na lang ang kaso ko. Habang naghihintay ako ng umaga, may dumating na police officer. Faye, tawag niya. May bisita ka. Akala ko si Danilo. Akala ko si Imelda. Pagpasok ko sa visitation room, hindi sila ang nakita ko. Nakaupo sa harap ko ay si Glenda. Ang kaibigan ko. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ko. Ang taong ginamit ko bilang alibi para magkita kami ni Rico. Ngumiti siya. Pero hindi. Yung ngiti ng isang kaibigan. Ito ay ngiti ng isang taong nakuha na ang lahat ng gusto niya. Salamat, Faye, sabi niya habang may nilalabas na mga dokumento. Dahil sa mga pinirmahan mong alibay para sa akin noon, na ngayon ay hawak ko na. Ako na ang magiging legal guardian ng mga anak mo. Nanghina ako. Si Glenda? Bakit? Bulong ko. Dahil matagal ko nang gusto ang buhay mo, Faye. At ngayon, sa akin na ang lahat ng naiwan mo. Ito na ba ang pinakamasakit na bahagi? Ang malaman na ang kaibigan mong inakala mong kakampi, ang siya palang nakaupo sa trono mo habang ikaw ay nabubulok sa rehas? Ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya pang nagtutulak sa atin sa hukay? Hindi ako nakapagsalita. Ang mga salita ni Glenda ay parang mga talim na humihiwa sa natitira ko pang bait. Ang kaibigang itinuring kong kapatid, ang taong laging nakikinig sa mga luha ko, ay siya palang ahas na naghihintay sa bawat pagkakamali ko. Ang lahat ng kwento ko, ang bawat detalye ng pakikipagkita ko kay Rico, ang bawat pagsisinungaling ko kay Danilo, lahat ng yun ay ginamit niya bilang bala. Bakit, Glenda? Mahinang tanong ko. Habang ang mga luha ko ay hindi na maawat sa pagdaloy. Ano ang nagawa ko sa'yo para gawin mo to? Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na walang bakas ng pagkamuhi, kundi purong pang-uuyam. Wala, Faye. Wala kang nagawa. Yan ang problema sa'yo.
Masyado kang perpekto. Masyadong maayos ang buhay mo. Habang ako, pilit na kumakapit sa anino mo. Akala mo ba hindi ko nakita? Akala mo ba hindi ko naramdaman kung paano mo ako ginamit na alibay? Sa tuwing tinatawag mo ako para magsinungaling para sa'yo, nakikita ko ang pagkakataon. At ngayon, heto na. Tumayo siya, inayos ang kanyang bag, at tumingin sa akin ng may malamig na mata. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang mga bata. Aalagaan ko ang asawa mo. Sisiguraduhin kong hindi na nila kailanman maalala ang isang babaeng tulad mo. Pagtalikod niya, gusto ko siyang habulin. Gusto ko siyang kalmutin, saktan, o kahit sigawan man lang. Pero ang mga gwardya ay agad na lumapit. Tapos na ang oras mo, utos nila. Binalik nila ako sa loob ng selda. Doon, sa apat na sulok na iyon, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Wala na ang takot kay Rico. Wala na ang pangamba kay Danilo. Ang natira na lang ay ang isang malalim, nakakabinging katahimikan. Parang isang panaginip na nagising ako. Naisip ko ang buhay ko bago ang lahat ng ito. Ang mga umaga na nagpaplano ako ng baon. Ang mga gabi na nagbabasa ang bababaso ng kwento sa mga bata. Ang mga sandali na akala ko ay kulang ang buhay ko. Tanga ko. Ang buhay na akala ko ay kulang ay siya palang pinakakumpletong regalo na natanggap ko. At winasak ko yon para sa isang estranghero at isang pekeng kaibigan. Kinabukasan, dinala ako sa korte. Si Danilo ay naroon. Hindi na siya nakatingin sa akin ng may galit. Nakatingin siya sa akin ng may awa. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang awa ng isang lalaking minsang nag-alay ng buong buhay niya sa akin. Si Glenda ay nakaupo sa tabi niya. Ang mga bata, nakita ko sila. Nakatayo sila sa labas ng courtroom, kasama si Glenda. Nakita ko ang panganay ko. Tinitingnan ako. Ang mga mata niya, puno ng kalituhan. Hindi ko siya masisisi. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang nanay niya ay nasa loob ng rehas dahil sa sarili nitong kabaliwan? Ang sakdal, sabi ng hukom, ay tungkol sa pagtataksil, paggamit ng pondo ng pamilya sa ilegal na paraan at perjury. Sa bawat salitang binibigkas ng hukom, parang binabasa ang obituary ng dati kong pagkatao. Wala akong depensa. Wala akong naisagot. Lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang mga resibo, ang mga testimonya, lahat ay laban sa akin. Nang ilabas na ako ng courtroom, dumaan ako sa tapat ni Danilo. Huminto ako sandali. Danilo, bulong ko. Hindi siya lumingon, pero huminto siya sa paglalakad. Faye, huwag ka nang magsalita. Hindi na natin to maibabalik. Patawarin mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Huwag mong hayaang si Glenda ang magpalaki sa kanila. Kilala mo siya. Hindi siya ang taong akala mo. Lumingon siya sa akin sa pagkakataong ito. Ang mga mata niya ay mapula. Kilala ko si Glenda, Faye. Pero sa paningin ko ngayon, mas masahol ka pa sa kanya. Dahil sa lahat ng ginawa mo, sa kanya ko lang nakita ang katotohanan ng sarili kong pagkukulang. Na siguro, kung hindi ako naging masyadong perpekto, hindi ka naghanap ng iba. Natigilan ako. Pero alam mo ang pagkakaiba nating dalawa. Dagdag niya. Ako, tanggap ko ang pagkakamali ko. Ikaw? Hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng sisisihin. Pagtalikod niya, naiwan akong nakatingin sa kanya. Ang linyang yon, parang isang sampal sa mukha ko. Totoo. Hanggang ngayon, sa loob ng seldang ito,
Bakit parang pilit ko pa ring ikinakatwiran na nagawa ko lang to dahil malungkot ako? Ang cliffhanger. Habang kinakaladkad ako ng pulis pabalik sa selda, nakita ko ang isang sobre na naiwan sa upuan. Kinuha ko ito ng palihim. Nang buksan ko ito sa loob ng selda, nakita ko ang isang litrato. Litrato ni Danilo, kasama si Glenda, bago pa man kami maghiwalay. Nakapulupot ang braso ni Glenda sa kanya sa isang restaurant. Hindi lang ako ang nagtaksil. Ang matamis na paghihiganti ba ito ni Glenda? O matagal na silang may relasyon ni Danilo at ginamit lang nila ang pagkakamali ko para tuluyan akong itapon? Ang aral ay hindi pa natatapos. Ang kwentong inakala kong alam ko na ang katapusan ay kakabukas pa lang ng panibagong, madilim na kabanata. Ang litratong hawak ko ay parang yelo na unti-unting natutunaw sa init ng aking galit at pagkalito. Nakita ko si Danilo, ang lalaking itinuring kong perpekto at walang bahid na nakangiti sa tabi ni Glenda. Hindi lang iyon basta litrato. May petsa sa likod. 3 buwan bago pa man ako nakilala ni Rico, biglang bumalik ang lahat sa isip ko. Ang mga gabing nagtatrabaho si Danilo ng late. Ang mga beses na hindi siya makasagot sa tawag ko. Ang mga pagkakataon na parang may itinago siya sa akin na hindi ko pinansin dahil masyado akong abala sa sarili kong kalungkutan. Ibig sabihin, hindi lang ako ang traidor dito. Ang galit na dati ay nakatutok lang sa sarili ko, ngayon ay naging isang apoy na gustong lamunin ang lahat. Hindi na ako biktima. Hindi na ako nag-iisa sa pagkakasala. Ang taong naghatol sa akin sa korte, ang taong tumingin sa akin ng may awa, ay kapareho ko lang pala ang baho. Nang sumunod na araw, dinalaw ko ng aking abogado, isang matandang lalaki na hindi ko kailanman inasahan na tutulong sa akin. Faye, may bagong ebidensya ka bang maibibigay? Tanong niya. Ibinigay ko sa kanya ang litrato. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata niya. Saan mo nakuha to? Huwag mo nang itanong. Gamitin mo yan, sagot ko. Ang boses ko ay matigas. Wala nang bakas ng pagmamakaawa. Gusto kong malaman ng korte ang totoo. Gusto kong malaman ni Danilo na alam ko na. Sa mga sumunod na araw sa loob ng selda, naging ibang Faye na ako. Wala na ang babaeng umiiyak sa gabi. Wala na ang babaeng nagtatanong kung pag-ibig ba ang nararamdaman niya. Ang natira ay isang babaeng ang tanging layunin ay ang paghiganti. Nakita ko si Danilo sa susunod na hearing. Nakasuot siya ng mamahaling suit, mukhang matagumpay, mukhang mabait na ama. Pero nung ipakita ko sa kanya ang litrato, habang naglalakad siya sa koridor, ang mukha niya ay namutla. Nawala ang pagiging perpekto. Nawala ang pagiging biktima. Saan mo nakuha yan? Pabulong niyang tanong. Habang nilalapitan ako ng mga gwardya, hindi mo akalain na makikita ko ang totoo. 'Di ba? Sagot ko, pilit na ngumingiti. Danilo, akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro? Pareho lang tayong mga halimaw. Ang pagkakaiba lang, ako. Inamin ko. Ikaw? Nagtago ka sa likod ng maskara mo. Hindi siya nakasagot. Sa likod niya nakita ko si Glenda. Ang mukha niya ay puno ng takot. Ang dating matapang na kaibigan ko ay nakatago na ngayon sa likod ni Danilo. Doon ko napagtanto. Ang tunay na aral sa buhay ay hindi ang pagsisisi. Ang tunay na aral ay ang pagtanggap na sa mundong ito, walang mabuti at masama. Ang meron lang ay mga taong marunong magtago ng kanilang dumi at mga taong nahuhuli sa gitna ng paglalaro. Ngunit habang nakatingin ako sa kanila, naramdaman ko ang isang matinding panghihina. Kahit pa mapatunayan ko
Na pareho kaming traidor, kahit pamakulong sila gaya ko, ang mga anak ko. Nasa gitna sila ng dalawang taong parehong walang integridad. Nawala na ang lahat, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga bata. Sa gabing iyon, hindi na ako umiyak. Tumingala ako sa maliit na bintana ng selda, kung saan nakikita ang maliit na piraso ng langit. Diyos ko! Bulong ko. Kung may natitira pa mang katarungan sa mundong to, sana hindi na lang ang paghihiganti ang natira sa akin. Ang cliffhanger. Isang sulat ang dumating para sa akin sa loob ng selda. Galing ito sa panganay ko. Isang maikling sulat, may mga maling baybay at punit-punit na papel. Mama, nandito kami ni Papa at Tita Glenda. Pero hindi kami masaya. Sabi ni Papa, bawal na raw kaming maghanap sa'yo. Mama, totoo ba yung sinabi ni Tita na ikaw ang may sala ng lahat? Kasi may nakita kaming papel sa cabinet ni Papa na nakasulat yung pangalan mo at yung pangalan ni Tita Glenda. May mga pera na nakasulat. May ebidensya pa pala ang mga bata. Hindi lang pala litrato. May mas malalim pang plano ang dalawang to. At kung mahahanap yun ng mga bata, baka yun na ang susi para makalabas ako. O baka yun na ang huling dahilan para tuluyan na silang masira. Ano ang gagawin ko sa sulat na to? Ang sulat ay parang bomba sa aking mga kamay. Ang bawat salitang nakasulat sa maliliit at nanginginig na titik ng anak ko ay nagpapatunay sa isang bagay. Hindi lang pala simpleng pagtataksil ang naganap. Ito ay isang sistematikong pagwasak sa akin. May pera na nakasulat. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi lang pala ako ang niloko ni Glenda at Danilo. Ang pag-aalis nila sa akin sa eksena ay may kapalit na malaking halaga. Mga insurance policy, mga ari-arian na naisalin sa pangalan nila, at ang paggamit sa mga bata bilang garantiya. Sila ay hindi lang magkasintahan. Sila ay magkasosyo sa isang negosyo na ang puhunan ay ang pagsira sa buhay ko. Hindi ako nag-atubili. Sa susunod na pagbisita ng abogado, ipinasa ko sa kanya ang sulat at ang litratong nakuha ko. Ito ang kailangan mo. Sabi ko, ang boses ko ay matatag na gaya ng bakal. Gamitin mo ito hindi para makalabas ako, kundi para mabulok silang dalawa sa kulungan. Hindi na ako humihingi ng hustisya para sa sarili ko. Humihingi ako ng hustisya para sa mga anak ko. Lumipas ang mga linggo na tila mga dekada. Sa bawat araw sa selda, nakikipaglaban ako sa sarili kong mga demonyo. Hindi na ako nagdarasal na sana ay mabaliktad ang oras. Hindi na ako nagnanais na sana ay hindi ako sumakay sa kotse ni Rico. Alam ko na ang nakaraan ay sementado na. Ang tanging magagawa ko na lang ay linisin ang daan para sa kinabukasan ng mga bata. Dumating ang araw ng paghuhukom. Ang courtroom ay puno ng mga taong dati ay kaibigan namin ni Danilo. Nakita ko ang muka ni Glenda, ang dati mapang-uyam ng ngiti, ngayon ay mukhang lantang bulaklak sa takot. Si Danilo, na laging nakataas ang noo, ay nakayuko na ngayon. Isa-isang inilatag ng abogado ko ang mga ebidensya. Ang sulat ng anak ko ang naging mitya. Nang mabasa iyon sa harap ng korte, nakita ko ang pagbagsak ng kanilang mundo. Ang plano nilang magsama sa ilalim ng isang masayang pamilya, habang nakakulong ako ay nabigo. Nang hatulan sila, hindi ako nakaramdam ng saya. Walang pagdiriwang. Wala ring poot. Ang naramdaman ko ay ang isang uri ng pagod na sa wakas ay natapos na. Ilang taon ang lumipas. Nasa isang maliit na bayan ako ngayon, malayo sa ingay ng syudad. Ang buhay ko ay simple. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na panaderya. Hindi marangya, hindi perpekto,
pero tahimik. Madalas, tumitingin ako sa malayo habang naghihintay ng bus pananastan na o naglalakad sa ulan. Naaalala ko pa rin si Rico. Naaalala ko pa rin si Danilo. Naaalala ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pero hindi na sila ang humahaplos sa puso ko. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Ang mga bata. Kasama na sila ngayon ng aking mga magulang na nag-alaga sa kanila mula nang makulong ang kanilang ama. Tumigil sila sa tapat ng panaderya kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ako lumapit. Hindi ako tumakbo. Alam kong hindi pa panahon para sa amin. Ang mga sugat na ginawa ko ay malalim. At ang paghilom ay nangangailangan ng oras na higit pa sa kaya kong ibigay. Nakita ko ang panganay ko. Tumingin siya sa akin. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin siya umiwas. Tinitigan niya lang ako ng matagal. Parang sinisiguro kung ako ba talaga yon. Ang nanay na nagkamali, ang nanay na nagbayad, at ang nanay na unti-unting sinusubukang maging tao muli. Tumalikod na sila at naglakad palayo. Ito ang buhay ko. Hindi ito ang kwentong may happy ending. Walang pagbabalikan. Walang pagpapatawad na madalian. Ang natira sa akin ay ang alaala ng isang babaeng minsan ay naniwala na ang pagtataksil ay isang sagot. Sa bawat gabi, sa gitna ng katahimikan ng aking maliit na silid, tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung tama ba ang lahat. Ang tanging sagot na nakukuha ko ay ang payapang pagtulog na matagal ko nang hindi naranasan. Natutunan ko na ang aral. Ang pinakamalupit na parusa sa kasalanan ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay na alam mong sa isang pagkakamali, winasak mo ang mundo ng mga taong pinakamahalaga sa'yo. At hanggang ngayon, sa tuwing umuulan, humihinto ako. Naamoy ko ang hangin. Hindi na ito amoy ng kape at sigarilyo. Ito ay amoy ng basa na lupa, amoy ng pagkakataon, at amoy ng isang buhay na kailangang buuin muli mula sa mga abo. Hindi ko na kailangang sumagot sa tanong na, kung ikaw ang nasa lugar ko, gagawin mo ba ang parehong bagay? Dahil alam ko na ang sagot. Ang buhay ay hindi pinalalaro sa kung o bakit. Ang buhay ay binabayaran sa bawat desisyon na gagawin natin. Tapos na ang kwento ko. Ang natitira na lang ay ang Faye na nagpapatuloy. Hindi na perpekto, hindi na maayos, pero sa wakas, totoo.